Sinabi po ng palasyo na iniimbestigahan na kung foreign-funded nga ang destabilization efforts. Ang palasyo nilinaw din na walang papel ang Pangulo sa pagpili ng House Speaker dahil ang Kamara mismo ang nagdidesisyon ukol dito. Kaugnayan, may kabuuan pang detalye si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ng Malacanang na patuloy ang isinasagawang investigasyon sa umanay foreign-funded destabilization effort, partikular ang ikinasang rally sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit ang koordinasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police upang alamin ang katotohanan sa likod ng mga nasabing ulat. Sinabi ni Castro, kung mapapatunayang banyaga ang nagpapondo sa mga aktibidad na ito, malinaw itong pagtataksil sa bayan. Gate ni Castro na hindi nararapat na pinanghihimasukan ng ibang bansa ang panloob na usapin ng ating bansa. Dagdag pa ng Palace official, kung pinakikialaman ng ibang bansa ang issue sa politika, hindi ito maganda. Tiniyak din ng opisyal na nakaabante ang Armed Forces of the Philippines sa pagsusuri sa naturang usapin alinsunod sa direktiba na tiyaking hindi masisira ang interes ng bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Noon po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously nagche-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this. At kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign-funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. At hindi po nararapat ito na pinanghihimasukan tayo ng ibang bansa. Ang politika natin ay mukhang pinanghihimasukan na ng ibang bansa. So, hindi po maganda. Sana hindi po lumalim pa ang itong klase mga aktibidad kung nagpopondo lang naman din po ay ibang bansa. Still, ganun pa rin po. Kung ano po ang hindi dapat sa bansa, kung nasihira po ang interes ng bansa, dapat pong mas imbestigahan po. Pero sa ngayon po, chinecheck lamang po ito. Continue looking on this matter. Siniguro naman ng palasyo na walang papel si Pangulong Marcos sa mga ulat na posibleng pagpapalit kay House Speaker Bojo D. III bilang House Speaker. May mga ulat kasing kumakalat na papalitan umano si Speaker D ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa press briefing sa Malacanang, tinanong si Presidential Communications Office at Palace Press Officer Castro kung totoo bang si Puno ang sinusuportahan ng Malacanang na papalit sa pwesto ni D na bagay agad na itinanggi. Sinabi ni Castro na ang pagpili ng liderato ng Kongreso ay wala sa kamay ng Pangulo at kung ano ang magiging desisyon ng House of Representatives, hindi ito saklaw ng Presidente. Nang tanungin kung may impluwensya ba ang Pangulo sa maaring itatalagang House Speaker, muling nilinaw ni Castro na wala. Naglabas na rin ng sariling pagtanggi si Deputy Speaker Puno na may nagaganap na speaker change. Si Speaker D ang pumalit sa pwesto ni dating House Speaker Martin Romualdez na nagbitiw sa pwesto noong September 17 kasunod ng flood control projects anomaly. Pakinggan natin muli si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Magti 3 months pa lang po si House Speaker Bojo D at may mga ulat na pong papalitan umano siya. At ang napipisil po daw ng Malacanang, ito pong si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Do tinanggi naman po ni Representative Puno na may ganitong issue. Totoo po ba na si DS Puno po ang nais ng palasyo para maging susunod na House Speaker? Ang pagpili po kasi ng liderato ng Kongreso ay wala naman po sa kamay ng Pangulo. Kung ano po ang kanilang magiging desisyon dyan, kung ano ang kanilang pagiging pagpapatakbo dyan, hindi po yan saklaw ng Pangulo. So, nasa kanila po yan kung ano po yung nais nilang gawin sa House of Representatives. Wala po bang impluwensya si Pangulo na pwedeng ito yung pwede nating ilagay? Wala po akong nakikita at wala pong ganun. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.